Patuloy na mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao at Visayas. Patuloy pa rin na iiral dahil sa epekto pa rin ng extension trough ni dating tropical depression 17W. At bagong low pressure area na si 98W. Lalakas ba ito? Alamin. At gale warning nakataas sa halos 70% ng buong bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, November 17, 2023. Ang oras sa ating boss ngayong umaga ay alas 9:41 na ng umaga. Kagaya kahapon, magiging drier pa rin ang ating himpapawid dito sa bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon dahil po sa mataas na atmospheric pressure at dry cold air ng ating amihan na umiiral ngayon sa extreme Northern Luzon, pababa at damay ang ilang bahagi ng Metro Manila at Southern Luzon. Wala tayong namamataan na pagkidlat so far, kaya diretso agad tayo sa ating current conditions sa overcast, gloomy, klaro at partly cloudy pa rin umiiral sa amin dito sa Caloocan at medyo windy po ang umiiral ngayong araw. At kung sisilipin natin sa ating live CCTV snapshots ay maaraw at fair weather po ang nagiging sitwasyon ngayon dito sa amin sa Caloocan. So asahan ang buong Metro Manila ay magiging fair weather tayo at asahan ng drier air na may mga ilang pagtaas ng temperatura pa rin. Sa lowest temperature na naitala natin weather station ngayon dito sa amin sa Caloocan ay nasa lowest of 26.1 degrees Celsius. Kanina ito ng madaling araw at 4:03 AM. Kahapon, bahagyang maalinsangan ang naitala naming temperatura kahapon. Umabot ng 34.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon 1:01 PM. Ibig sabihin lamang yan ay tumaas din ang aming heat index, dulot din ng pagtaas ng temperatura at 42.7 degrees Celsius na pinakapataas na heat index sa amin o 42.7 degrees Celsius. So kung titingnan natin sa weather station si Pag-asa kahapon, ang San Jose Occidental Mindoro ay umabot sa nakapagtatakang sober naman o over naman yata sa taas ng kanilang heat index, nawabot ng 50 degrees Celsius. Mukhang hindi ito masyado makatotohanan pero i-consider natin dahil official yan mula sa mga aparato ni Pag-asa. Pinakamataas yan sa halos buong buwan ng November na naitala mula sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa nationwide. So, although hindi siya makatotohanan, ay nangunguna sila sa may pinakamataas at halos pangalawa lamang kami na may pinakamataas na heat index na nasa umabot lamang ng 42.7 degrees. And the rest ay mabababa lamang ang heat index dahil sa umiiral na amihan kasabay ng ating extension ng trough. So halos meron kasi tayong tatlong weather system na umiiral sa bansa ngayong araw. At sa ating P6 Slims in past 24 hours, nanguna naman sa may maalinsangang panahon ng San Jose, dyan sa may Mindoro, maabot ng 35.5 degrees Celsius, which is napaka-imposible na aabot ng 50 degrees Celsius ang heat index sa may bahagi ng Mindoro kung nasa 35.5 degrees lamang ang temperatura ng alinsangan. So medyo questionable yun. Sa lowest temperature sa may Baguio City, so far ay bahagyang tumaas at 16.5 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa may Baguio City. Kahapon nakapagtala sila ng mga 15.4 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Baguio City. Kaya magpo-post na tayo ng lowest temperature record mula kahapon dahil nga po bumaba na yung lowest recorded temperature sa Baguio City. Sa inyo lang naman ng hinatuan ang may pag-ulan na umabot sa kanila ng 53 mm ang total rainfall. So dito sa Metro Manila, so far wala kaming naitalang pag-ulan sa amin sa Caloocan at meron tayong volcanic thermal alert status kay Taal Volcano. So silipin natin yung status at kamustahin naman natin ang lagay ng bulkang ito. So far mababa lamang ang variable radiated power nito at 19 megawatts. Pero makikita sa kanyang infrared na may magmatic intrusion sa pinakamubungangan nito o pagtaas ng temperatura. At makikita nga natin sa ating thermal satellite imagery mula sa FEC, makikita natin na nominal naman so far ang kanyang
thermal temperature. At mataas ang brightness at least 302 Kelvin. So sa mga kabatang natin, medyo obserbahan natin, baka nagbubuga na naman yan ng malakas na SO2 emission. Pero kung sisilipin naman natin sa synopsis mula sa record ni PVOX, so far, mayroong naitalang 45 volcanic tremors daw na tumagal ng 3 to 7 minutes. SO2 emission bahagyang mataas at 8,024 tons a day since kahapon ito November 16, 2023. So mukhang sinisipag ngayon si PVOX na i-monitor ang ating Taal Volcano. At yung kanyang emission plume ay umabot ng 600 meters ang taas. So patuloy na stationary lamang din ang nagiging behavior ni Taal Volcano so far. Wala naman tayong kakaibang anomaly na naitala dito mula kay PVOX. Bagamat mataas ang nagiging pag-emit ng SO2 emission niya, so bantayin na lamang natin kung sakali, mga kabatang, ay kung may mga drones naman kayo dyan na laging sumusubaybay dyan sa bunganga ni Taal, medyo silip-silipin uli natin dahil mukhang tumataas ang SO2 emission ni Taal. Samantala sa ating actual humidity ay bahagyang drier na naman tayo at 67% at bumababa ito since last hour at 2% at nanatiling mataas ang ating atmospheric pressure sa Metro Manila na umabot ng 1,014 hectopascals and steady ito since last hour. Umabot pa nga ito ng 1,015 hectopascals kaninang madaling araw ng 12 o'clock eksakto ng madaling araw na umabot ng 1,015 hectopascals. So asahan natin na tataas-taas yan dahil nga po sa umiiral nating amihan na at mataas at lumalakas po ang ating amihan na bumababa dito sa bahagi ng Luzon kasabay ang Metro Manila. Sa ating high tide and low tide status, matagal na namang nasa low tide tayo. So sa mga kababayan natin sa Pampang na Manila Bay, layo-layo muna dahil may mga higit 13 hours pa kayo para ito ay tumaas ng husto. So mukhang maghapon kayo na naman na magkakaroon ng pag-harvest dyan malayo sa Pampang ng Manila Bay. So, ingat na lamang dahil mataas po ang ating gale warning ngayon na umiiral ngayong araw, actually kahapon pa. So, kung maaari sa mga malilit nating mangingisda, medyo restrain muna tayo. Medyo delikado po ang epekto ng gale warning din malakas po. Umaabot po ng mahigit 2.5 meters ang taas ng alon ng karagatan natin sa kanluran ng Luzon, maging sa silangang bahagi ng Luzon area. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:58 AM at inasahan itong lulubog mamayang 5:24 PM at ang ating 16% na po na illuminated na sinag ng buwan o waxing crescent. So far ay kung sisilipin natin ay ang kanyang elevation ay 3 degrees na po. So nagmo-moonrise na po. Nagmo-moonrise na po yung ating buwan. So mukhang magandang makita yan sa mga shutters natin. Magandang kunan yan dahil medyo makikita yan ng bahagya. Wag lang masyadong maulap sa inyong lugar. So sumikat ito eksakto kanina lamang at 9:35 AM at ay nasa lulubog naman ito mamayang gabi 8:57 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes hanggang bukas sa ng Sabado, this weekend ay magiging maulap, partly cloudy ang inasam nating maghapon at wala namang naka-indicate na uulanin. So wala tayo o mababa ang tsansa na pag-ulan pero wag nating i-rule out pa rin ang mga isolated rain showers. Bukas sa Sabado, ganun din magiging partly cloudy maghapon at may tsansa na pag-ulan pero mababa ito at 10% lamang. In 2 days, highest and temperature and lowest temperature expected ay nasa 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 26 degrees Celsius. Samantala sa ating drought warning o yung ating monthly drought index, medyo tumataas ang kalurang bahagi ng Nolo Luzon kasi kasama na ang bahagi ng Ilocos Norte at buong parte ng Pangasinan at yan sa may west portion sa Zambales at Central Luzon. Bahagyang tumataas po ang ating drought index dyan So take note yan mga folks. At sa ilang bahagi pa rin ng Visayas at west portions ng Mindanao. Bagamat medyo nabawasan po dahil sa mga patuloy na pag-ulan, lalo na sa may silangang bahagi ng bansa, sa may Visayas at Mindanao, bahagyang nabawasan po ang pagtaas ng drought index natin dyan. Bagamat yung ating monthly rainfall ngayong November, natiling mababa silang bahagi ng bansa, pero bahagyang tumataas ang bahagi
dyan sa may bandang Aurora region at ilang parte ng Calabarzon area. Medyo nagno-normal average rainfall pero hindi pa rin sapat. At dito sa bahagi ng Eastern Mindanao area at Eastern Visayas. At ilang bahagi sa may bandang Kanluran, medyo nagno-normal average rainfall tayo. Pero the rest ay hindi pa rin sapat o way below normal pa rin ang ipinapakita ng ating monthly rainfall ngayong November. So, take note na lamang po, lalo na dyan sa may bandang Kanluran, Hilagang Luzon, medyo tumataas na naman ang ating dry spell sa area na yan. At regarding naman sa gale warning, nakataas po ang halos 80% ng bansa sa baybayin ng buong silangan ng bansa at bahagi ng Islip Northern Luzon at bandang kanluran ng bansa ay nakataas po ang gale warning dyan na lumalagpas ng 2.5 meters ang umaabot sa taas ng alon. Kaya sa mga maliliit natin sa sakyang pandagat, ingat po at inaasahan nating tatagal yan sa loob ng 48-hour period. Dahil nga po, so umiiral nating amihan sa may northeastern Luzon, kaya nagbubugson po ang wind stream na nagdudulot ng pagtaas ng alon, lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. So, kung maaari, sa mga malilit nating mangingisda, kung maaari, medyo restrain muna tayo na lumayag sa mga delikatong parte ng gale force, lalo na sa may extreme northeastern Luzon sa baybayin. At dahil sa mga senaryo ng mga pag-ulan dulot ng ating monsoon trough mula kay 17W ay asahan according sa ating General Flood Warning Advisory mula sa Data PD Pag-asa ay ang buong Mimaropa nakataas sa red warning daw. Ang buong bahagi ng Southern Luzon, ilang bahagi ng Eastern Visayas sa buong Leyte at Samar Region, buong Central Visayas at ilang bahagi ng Southern Panay ay nakataas po sa red flood warning na posible daw na bahain ngayong araw. So sa mga kababayan natin sa mga indicated na lugar na yan na aking binanggit, ay medyo ingat sa potential o posibleng mga pagbaha ngayong araw mga folks. Asahan ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan epekto ng ating monsoon trough extension. Sa may silangan naman ng Mindanao, ang buong bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Mapa Surigao del Norte man yan o Surigao del Sur, kabilang na ilang bahagi ng Davao City, dyan sa may bandang Davao Region at Campos de la Valley, ay ingat ay dahil nakataas din daw sa red flood warning potential ang bahagi ng buong Davao Region. Diretso agad tayo sa lagay ng ating panahon sa buong bansa. Mula sa extreme Northern Luzon, magiging maliwalas naman, fair weather, partly cloudy lamang at may pagsikat ng araw ang iiral. Bukod sa medyo mataas ang temperatura natin ngayong umaga, pero dyan sa may extreme Northern Luzon, mabababa ang temperatura ang aasahan at heat index dahil nga po sa ating amihan na malakas na pong dumadaloy na naman pababa. At yung shale line halos hindi na natin pansin, napakanipis na lamang ito. Dito sa may bandang Southern Luzon pa rin na medyo umiiral pero napakanipis na lamang, halos hindi na significant na nag-a-accumulate. Pero dahil manipis pa rin, nagkakaroon pa rin mga kaulapan sa may Southern Luzon at nagdudulot ng mga pag-ulan. Anyway, mula sa may extreme Northern Luzon, sa Apari, Mapa Isabela man yan, Cordillera Administrative Region at Babuyan Islands hanggang dyan sa pababa ng Isabela at ilang bahagi ng Kasiguran Aurora, partly cloudy at fair weather ang iiral sa atin, mapakanluran man yan. Pero mas maalinsangan ng bahagya ang iiral dyan sa may bandang kanluran ng Northern Luzon dahil wala tayong masyadong maulap na iiral dyan. Pero malamig po ang cold breeze dahil nga po sa ating amihan, expected yan ngayong maghapon. So ang magkaroon man ng mga isolated drizzle, rain o to light rain showers, consequential na lamang or maaaring very isolated ang mangyayari na lamang mga folks. At mula sa may kanlurang bahagi ng Pangasinan, pababa ng Zambales, hanggang dyan sa may Olongapo ay magiging maliwalas po ang ating himpapawin. Medyo fair weather po. So wag masyadong magdidirekta na lamang sa sikat ng araw dahil klaro po ang ating kalangitan dyan at direktang nakakasama po sa balat natin ang direktang sikat ng araw. Despite na medyo cold breeze na iira sa atin, dahil yung daloy ng hangin na mararamdaman natin dyan ay medyo malamig dahil nga po drier tayo ngayon, expected pa rin ang mataas na ultraviolet rays dahil sa wala masyadong maulap dyan. Pero mula dyan sa bahagi ng Isabela, pababa ng Kasiguran, at dyan sa bahagi ng Baler Aurora, partly cloudy lang din ang iral, all the way hanggang buong Quezon Province at eastern portions ng Bicol Region ay unti-unting magkakaroon ng maulap na himpapawin at asahan ang mga isolated rain showers yan
kasama na ang buong Camarines Norte, Camarines Sur, ilang bahagi ng Bicol Region, mapairika man yan Legazpi hanggang Catanduanes area. Dahil medyo may namumuo pa rin shear line dyan kahit paano, ayan o, yung kanto ng Catanduanes. Kaya saan pa rin mga isolated rain showers na may ilang pagkulog at pagkilat pa rin ang iiral mga folks. Pero mula Metro Manila, kasama na ang Calabarzon, party cloudy lang din ang iral. So may mga instances na magkakaroon ng medyo maulap na himpapawid. Pero patuloy na medyo drier tayo at maaliwalas ang ating himpapawid ngayong araw. Except sa bahagi ng Southern Luzon, mas magiging maulap sa kanila dyan, kasama na ilang bahagi ng Mimaropa. Mula dyan sa may Mindoro, ay despite na maulap, ay expected ang medyo mataas ang ating alinsangan ng bahagya dyan. At kasama na ang buong Southern Luzon, Marinduque man yan, Tabias Island, Saramblon, at kasama na ilang bahagi ng Masbate area. Magiging maulap at isolated rain showers din ang asahan ngayong maghapon dahil sa accumulated ng manipis na shear line dyan sa area na yan mula dyan sa bahagi ng Bicol Region area. Kung titingnan natin sa ating Himawari 8 ay makikita ang maulap na yan sa buong Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region at Mindoro area. Pababa ng Visayas Region, magiging partly to mostly din lang din ang iiral, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas, mas magiging maulap at asahan ang mga ilang occasional rain showers dahil pa rin sa umiiral natin na extension trough dyan ni dating tropical depression o remnants na lamang ni 17W na asang papasok nito ngayong araw sa loob ng ating PAR bilang isang surface trough na magpapaulan lalo na sa silangan ng Visayas at halos buong Mindanao area. Yung accumulation na yan na makakapal at malawakang kaulapan na yan na clusters dahil nga po sa extension trough ay magpapaulan sa nabanggit ko sa may Eastern Visayas, lalo na sa bahagi ng Mindanao. So mula sa may Central Visayas, ay magiging katamtaman at mga ilang part dito musikaw lang din ng iral. And the rest ng buong Visayas, mula Kanluran at Eastern sections, magiging part dito musikaw lang din ng iral. Despite na mababa ang heavy rain potential, kung sisilipin natin, medyo patsi-patsi lamang. Ang mas umiiral na heavy rain potential ay bahagi ng Eastern Mindanao area. Pero sa bahagi ng Visayas ay medyo wala namang nakikita na heavy rain potential. Pero yung mga ilang light to moderate showers o mga isolated rain showers ay hindi natin maiiwasan dahil sa magiging maulap ang himpapawirin ng halos buong Visayas area. So magdala pa rin ng pananggalang sa ulan dahil nga po sa magiging maulap despite na makakaranas pa rin kayo ng medyo maalinsangang temperatura at humid na panahon dyan. At pagdating naman sa bahagi ng Mindanao mula sa Rigornon Norte and all the way ng eastern sections ng Mindanao, asahan po ang mga pakulan pa rin at mga ilang moderate and heavy rain showers, lalo na mula dyan sa may Agusan del Sur, mula San Francisco, pababa ng Hinatuan, Bislig, Tento, Katiil, all the way hanggang Mati na po yan. Siyempre, damay na ang Governor Honoroso at ilang areas ng Sorsogen area, Compostela Valley rather, ang uulanin na mga moderate and heavy rain showers. Dahil sa extension ng trough nito mula kay dating 17W, ay tuloy-tuloy po magpapaulan yan ngayong weekend. So ingat po sa potential namang pagbaha ngayong araw at this buong weekend po. Probably mag-extend pa yan hanggang sa unang araw ng Lunes next week. So ingat mga folks. Pero sa Northern Mindanao at ilang bahagi nito kasama na ang Sorsogen area, ay magiging maulap po ang himpapawirin despite na may humid tayo ay magiging maulap at mga occasional rain showers din ng iral, typically isolated rain showers. Pero pagdating ng General Santos City area pababa ng Sarangani, magiging mostly cloudy po at mas maulan ang iiral dyan. Typically mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers lalo sa hapon o gabi. Ingat na lamang po sa potensyal na pagbaha kung sakaling magtuloy-tuloy ang mga heavy rain showers. At sa uli ang buong Zamboanga Peninsula, nagiging partly and to mostly cloudy rin ang iiral. Despite na mataas din ang humid o temperatura dyan, ay isahan din ang mga isolated rain showers na may ilang pagtulog at pagkilat. Lalo na sa hapon, sa gabi, maging ng madaling araw. So ingat po mga folks. Maging sa Basilan at Hulu-Sulu ay ingat dahil magiging mas maulap at medyo traffic conditions ang iiral din nyo dyan sa area na yan. So halos buong Mindanao makakaranas ng mas maulap na himpapawirin at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao area. So, halos ang buong bahagi ng katimugang parte ng bansa
ay magiging mas maulap po at mga isolated rain showers mula sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. At mas maulan ang parte nito na silangan ng Visayas, lalo na sa bahagi ng Eastern Mindanao, epektong nga po ng extension trough na to na masyado ng malawak na inaabot ang bahagi na yan ng Mindanao at Eastern Visayas. Ingat na lamang po mga folks kung sakali ang mga tuloy-tuloy na heavy rain showers. O sisilipin naman natin ang status mula sa aking computer-generated tropical cyclone sector. Halos hindi natin napansin ang paglakas o halos remnants na lamang talaga. Naka-stationary lamang sa aking tropical cyclone sector itong C17W kaya nanatili pa rin aktibo ito as low pressure area pa rin dahil hindi pa rin siya inaalis. Pero habang lumalapit na ito ng silangan ng bansa, expected na natin na magkakaroon ng dissipation progress yan sa loob ng 24-hour period na lamang. Kung hindi man siya tuluyang ma-dissolve, maaaring mag-remnants na lamang ito as trough na magpapaulan nga po sa nabanggit ko sa bahagi ng buong Eastern Mindanao at Eastern Visayas area. At may mga senaryo kasi na pwede pa ito mag-traverse ng gitnang Visayas na maaaring tumawid pa ng bandang Palawan area na may ipinapakita ng mga computer models. Sa ngayon ay walang significant na pag-re-intensify itong C17W o pag-re-intensification na natili ang central air pressure niya at 1,007 hectopascals. Kaya kay Japan Meteorological Agency, kung sisilipin nyo, na natili itong stationary na tropical depression sa kanila mga folks sa take note. Pero anytime, aalisin na rin yan. Samantala, may sumunod po kay 97W which is C98W. So far, mas malapit ito kumpara kay 97W at mas mababa ang atmospheric pressure. As of 10:30 AM ay nasa 1,003 hectopascals na po ang kanyang center air pressure. Ang namataan ang sentro nito so far sa layong 2,985 km, silangan ito ng Gobernoso o southeast ng Mindanao area. At malayo-layo pa to at halos nasa vicinity pa rin ito ng Roro o ng Leyte sa may Micronesian region na mas malapit naman sa may direction ng PAR kumpara naman kay 97W. Nanatiling insignificant at hindi pa masyado ring disorganized sa mga hangin at sirkulasyon nito, pero mananatiling natin oobserbahan dahil may surface trough o yung linear ng intertropical convergence zone ng area na yan ng Micronesian region. Samantala, itong si dating 17W o remnants na lamang na may tuturing natin. So far mula dito sa silangan ng Mindanao ay namataan na sa layo kung susukatin natin ng aktwal mula sa pinaka Tandag or dito sa may bandang Surigao del Norte. Yan. Sa silangan niya ay layo niya ngayon ay nasa 1,130 km silangan ito ng northeastern Mindanao pa rin sa may bandang Surigao del Norte. Itong si 17W. So anytime ngayong araw ay papasok na lamang ito ng ating PAR pero bilang isang remnants na lamang na yung dala nitong monsoon trough ay magdudulot pa rin ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan dito sa bahagi ng silangan ng Mindanao at Eastern Visayas. So ingat mga folks, lalo na dyan sa aking binilugan, expected ang mga biglaang malakas ang ulan at unexpected na mga biglaang pagbaha. Ingat na lamang mga folks. Pero kung pagbabasahin natin ang kanilang mga tropical cyclone forecast gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring mula rito sa ating global spectral model na ating ginagamit, halos na natili na lamang itong shallow o trough na lamang pero ipinapakita na medyo magtatraverse pa rin ito sa may Central Visayas hanggang ito ay lumabas ng bandang Palawan o Mindoro area sa may kanluran ng bansa. At may senaryo pa na posible pa itong mag-recirculate. Well, bagamat circulation pa lamang at forecast extended ito, ay tingnan na lang natin kung mangyayari ito dahil kung titingnan natin sa mga computer models mula kay GFS, magtatraverse ito bilang isang shallow trough lamang at pagtagos nito ng approximate ahead of time, mga bandang November 21, 2023, ay magkakaroon pa ng circulation. Pero mukhang imposible dahil umiiral po ang ating northeasterlies dyan o ating amihan. Depende kung ito ay biglang humina at bahagyang tumaas na naman ito. May pagkakataon na magkakaroon ng sirkulasyon itong si 17W kapag nangyari yun mga folks. Pero sa ngayon ay medyo hindi pa makakatotohanan. So tingnan na lang natin this coming
weekdays sa susunod na linggo kung mangyayari yan. Ang magiging concern na lang naman natin yung mga pag-ulan na magiging dala nito sa may bahagi ng Central Visayas, Eastern at Northern Mindanao area pagdating ng weekend, ngayong weekend. So probably kung hindi ngayon, bukas o baka sa linggo, maaari na itong dikit dito sa may silangan bahagi ng kalupaan ng Visayas at Mindanao. So be ready na lamang mga folks. Kay CMWF, halos ganun din ang ipinapakita. Halos tugma kay GFS. Pero hindi dito naman ipinapakita ang dissolve scenario na siya o dissipation scenario. Kay NABGE, masyado rin aggressive na pag-traverse nito ng Central Visayas, magre-recirculate din ang ipinapakita nito. Samantalang itong si 98 or 97W ay makikitang kikilos pa rin ito pa north-northwestward at halos iiwas lang din o magre-recurve paglapit din sa may bandang silangan ng Northern Luzon sa loob na ng ating PAR according dito. So, obserbahan natin kung tuloy-tuloy na hindi yan tatama sa kalupaan ng bansa. Magiging good news yan. At dahil nga po ay namuo itong si 98W, magkakaroon ng panibagong senaryo ito na posible nga itong kikilos mas malapit sa may bandang Northeastern Luzon. Pero masyado pang disorganized at hindi pa pulido ang kanyang forecast. So, titingnan na lamang natin mga folks. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Biyernes, November 17, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, November 17, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.primoweather.com para sa may mga detalye na gusto ninyo malaman. Makikita lamang ng lahat ng detalye na sa aking webpage, sa aking dashboard pa lamang, malalaman ninyo ang lagay ng ating panahon mula sa actual ng reading mula sa aking weather station sa Caloocan
at sa mga iba't ibang weather data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.